Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbisan. Babae ako at may silbi sa lipunan di paap. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Sa mga usapin sa edukasyon, sa sanay. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Babae ako at may silbi Adlaw kita sang api. Martes, no? June 16, 2026. Mga usapin sa edukasyon, sa sanay. Welcome sa panibago naman nga edisyon sang Babayi Ka. Rahasan matungtong gali. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ay panindigan di Sa ngalan sang inyong regular host, Marian Grace Serenieta, ko na yung inyong makaupod, Hope Torrichante. pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa. Mayong hapon sa mga wanas, no? Sa mga kababainhan, sa mga pumuluyo, no? Diri sa Western Visayas, kamusta ang inyong adlaw sang Martes? Para na kita sa katunga-tunga, no? Sang adlaw. Ihan, mekanismong dulot ay pagunlad sa kababaeng ipatutupad. Kabay pa, no? Siesta time ini sa iba naton nga mga kauturan. Kabay pa, no? Nga samtang nagapaway-huway kamo dira sa inyo nga mga puluyan. Ay panindigan di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malaki. I-partneran nyo ina, no? Sang programa Babayi Ka. But before that, before naton istoryahan, Sigawan ang gender and development, no? Sa province of Capiz. ako si Juana, babaeng palaban ng hamon ng buhay dito susukuan. Kung may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin. Check anay naton mga kaabyanan ang pinaka-latest Palaban ng hamon ng buhay dito. sa ato naman nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga DOST Pag-asa. Sa aton nga piyak nga linya si Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am, maayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kaya ko si Juana ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Check nato, no? Ma'am Leonor Silvestre, maayong hapon. May boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko. Sige, i-try naton liwat nga tawagan, no? Mundo'y pasigawan. Ang aton nga DOST Pag-asa. Si Juana ako. But anyway, mga kaabyanan, diri sa programa Babayi Ka, no? Babakuro naton ang papel sang kababainyan. Mga Iloy, leader, no?
profesional, no, kag inspirasyon sa aton nga katilingban. And of course, hindi lang mga kababainan, tanan, no, nga gender. Bisan yan ni, no, ang mga miyembro sa aton nga LGBTQIA+ community, especially subong nga bulan sang Hunyo, no, Pride Month subong. Happy Pride. I'm proud of you. Sa pinig sa edukasyon, sa sanay, dahil ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, bisan matungtong galian, babaya kong may So yari na mga kaabyanan, no, ang pinaka-latest sa aton nga lakat sang panahon makaupod naton si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am, maayong hapon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, June 16, 2026. Sa subong ay wala man kita monitor na LPA or bagyo sa sulod isagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang easterly sang nag-aapekto sa may eastern section sa Visayas and Mindanao. Diri naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panago o labinigid sa hapon kag kagabihon tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast nga magkadalasang makanay tugtog makasara na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin na generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw ay nagbutla kagining alas 5:28 kagining aga kag magatunod ini alas 6:13 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update, halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, siguro, no, panugyan anay sa aton nga mga kautura, no, kay tiga pabag-ubago ang aton nga lakat sang panahon. May ulan, no, may init, no. So, anong imo nga mapanugyan sa aton nga mga pumuluyo? Ang ano lang kata stay updated lang kata sa aton nga weather forecast o mga weather advisories kag magdala lang kita sa aton nga payong o di gani kalo protection sa init ko or di gani sa ulan mo. Mhm. Ma'am Leonor, no, subong bulan sang Hunyo pilaayhan ang ginalauman naton nga magasulod, no, nga mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility, considering, no, nga ti batsyag na naton ang mga pagtupa sang ulan. Well, for the month of June, ma'am, ay posible maka-experience kita sang 1 to 2 nga mga bagyo, ma'am, nga magasulod sa aton nga par, ma'am. Mhm. Subong may El Nino kita, Ma'am Leonor, no, also ang imo nga reminder sa aton nga mga pumuluyo. Ang ano lang kata, conserve lang kata sang tubig, then electricity, ka practice heat safety, ka and drought preparedness, ma'am. Yes, with that, Ma'am Leonor, madamo gid nga salamat, maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am. Kag good afternoon sa inyo salawat. Na batian mga kaabyanan si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. silbi sa lipunan. So generally fair weather kita, no? Kung mga layunin, karapatan sa mga Pero hindi buot silingon sina mga kaabyanan, init lang gid, no, mabatsyagan naton kay kung makita nyo man, maobserbaran nyo man, may mga pagalom-galom, no, kitang makitaan, no, sa pila ka mga bahin sang probinsya sang Iloilo. May best gani, no, nga nagatupa gid or nagapanalithi. And because of that, no, mas prone kita sa trangkaso. Gani sa aton nga mga kauturan, especially those, no, nga weak ang immune system, mag-take gid sang vitamins and of course magdala sang payong, no, kapote o kun kalo bilang proteksyon sa ulan kag init. Ako kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Anyway mga kaabyanan, subong edisyon sa babayi ka. Sa usaping ekonomiya, karapat ang pagtaot ng media. Makaupod naton ang duha ka Gender and Development Focal Person sa Department of Education Schools Division of Capiz. Ay ako na may karapatan, may boss, may kakayahan. Sanday Ma'am Immaculada Amores kag Sir Alvin Braulio. Bansa at
buong mundo'y Ibaluon naton mga kaabyanan no sa programa. Pinaagi sa aton nga mga dinapit no ang mga initiatives para nga mapabaskog ang gender equality no sa SDO Capiz. Kay iti importante gid ina mga kaabyanan. Ano ba lang mga pulisa no nga in place nga ginapatuman sang Department of Education Schools Division of Capiz sa edukasyon at pagsasanay dahil ang kalusugan para sa women empowerment, child protection, lahat sa matungtong galian babaya ko may kag para nga mas mangin inklusibo ang environment no sa mga learners dira sa probinsya sang Capiz. sa loob pusong totoo kayang-kaya ko Isa ang environment mga kaabyanan no sa mga factors nga dapat gina-consider sa mga learners, sa mga ginikanan no sa mga manunudlo para nga mangin conducive no sa mga kabataan. kaya ko kayang pamunuan Mas manami ang pagtuon sa mga learners kung para sa ila na feel nila no nga safe sila sa sulod sang bulutuan. Taot ng media sa kabataan kalikasan Ang safety mga kaabyanan that includes no ang you feel safe nga ipahayag ang imo sarili, ay karapatan ang imo kaugalingon, ang imo identity. pusong totoo kayang-kaya ko So ano ay no ang mga initiatives, mga programa sang Department of Education Schools Division of Capiz. So again mga kaabyanan, makaupod naton in a while no live via Zoom si Ma'am Immaculada Amores no. Wala babaeng palabas And also si Sir Alvin Braulio. kung may kapal sa'yo'y nananali handang harapin ang mga palagi Si Sir Alvin Nurse 2 and at the same time ang God focal person sa Schools Division of Capiz. Pinagkailan pa man babaya And if may mga palamangkutanon kamo mga kaabyanan natuhoy no sa gender and development, especially ang mga kabataan naton dira or mga nagapamati nga mga kabata or mga nagapamati nga mga ginikanan kung especially mga taga Capiz no mga Capisnon. may boses may kakayahan malakas ang loob Pwede ka mo no nga mag-comments ang inyo nga mga pamangkot kay i-try man naton nga mapalabot sa aton nga mga focal persons subong nga adlaw. Mainit nga pagpanamyaw no sa mga viewers naton sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. sinuwana ako sinuwana ako Madamo sa mga aktibidad diri subong no sa syudad kag probinsya sang Iloilo. In fact no subong nga adlaw man mga kaabyanan may ginhiwat nga interagency defense operation exercise sa Banwasang Miag-aw. In partnership no sa Inusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin sa edukasyon at pagsasanay. Armed Forces of the Philippines kag Iloilo Provincial Government. Sa matungtong So ang LGU no sang Miag-aw nag-cooperate no para sa sining interagency defense operation exercise. At aside from that no, may ginhiwat man nga press conference ang Department of Health Western Visayas Center for Health and Development. Ang Department of Information and Communication Technology I believe may event man no sa isa ka mall diri sa syudad sang Iloilo. magdesisyon para Ang Neuroscience Department sang Western Visayas Medical Center tupad. bag-o lang man no natapos ang ilang presentation no naghiwat sila sang paalinton man sa mga katapos sang media natuhoy sa stroke. Kailan pa man, babaya ko na may karapatan. Jam-packed Tuesday, no? So, sa aton nga mga kauturan dira, kamusta ang inyong Tuesday afternoon? Bansa at
Buong mundo'y pagsigaw. Kapanyaga na yan ang aton yung mga kauturan. So, samtang nagapanyaga ka mo mga kaabyanan, pwede gid ka mo, no, nga maka-tune in diri sa aton sa programa Babay Ka. Na babaeng palaban ng hamon Punon naton or busugon namon kamo. sa'yo'y Isang mga impormasyon, nanapalaki. Siyawan ang babae. especially, no, diri sa Babay Ka, tuhoy sa gender and development. Philippine Standard Time, 1:17 sa hapon, sa aton nga pagbalik. Makaupod na naton live via Zoom, Lipunan di pa sanday Ma'am Immaculada Amores, kag si Sir Alvin Braulio, sang Schools Division of Capiz, Pagkalusog ang taglay. sang Department of Education. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Babay Ka. Ikan di matitidag kailan. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, kita pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Buong mundo'y pagsigawan. Babay ako. Babay ako na may karapatan. May boses na kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo. Kayang-kaya ko siya. Philippine Standard Time, 1:20 sa hapon. Babay ako at may silbi Sa sa gihapon ini ang programa Babay Ka sa Radyo Pilipinas Iloilo. layunin. Karapatan Sa ngalan sang inyong regular host, Marian Grace Serenieta, ako na inyong makaupod, no? Hope Torrechante. taglay. Makikipaglaban sa karahasan. Ipadayon natin mga kaabyanan ang aton nga kampanya, no, sa gender and development. Babay Katuan naton ang probinsya sang Capiz. Kay sini nga hapon mga kaabyanan, makaupod naton kaya ko siwan ako sa buong ang mga God focal, no, sa Department of Education Schools Division of Capiz. Abi-abihon naton diri sa programa mga kaabyanan. babay ako. Kayang pamunuan. Magdesisyon para sa Sanday Ma'am Immaculada Amores kag Sir Alvin Braulio. Ma'am, sir, maayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. May ako na pusong totoo. Kayang Sige, Ngayong hapon, Ma'am Hope. yes. Hi, Ma'am Immaculada, no? And Sir Alvin, kamusta ka mo? Thank you, Gid, sa inyong oras or tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Siguro unahon ta si Ma'am Immaculada, no? Ang imo anay nga pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati. Salamat, Ma'am Hope. Maayong hapon sa tanan.
labi na gid sa atong mga palamati kag mga tumalanaw sini nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo segment. Babayi ka. Kag ang maayong hapon man, Ma'am Hope. Ako gali si Immaculada J. Amores, Senior Education Program Specialist for HRD and designated as Gender and Development Focal Person of SDO Capiz. Yes. Upod ko subong ay sa pagid ka focal person sang GAD nga si Sir Alvin Braolio, our nurse too. Yes. Hi, Sir Alvin. Maayong hapon. Kamusta? Ngayong hapon man, Alright. So siguro, Ma'am Immaculada, no? Ano bala ang mga nagapanguna nga mga programa, no, sang SDO Capiz, no, sang Department of Education, tuhoy, no, sa gender and development dira sa inyo nga probinsya? Kung nandi pa aapi. Sige, naga-feedback, no, siguro sa side ni Sir Alvin. Nevertheless, umpisa naton, no, ngaton nga hinon-anon tuhoy sa Gender and Development Program dira sa SDO Capiz. Ma'am Immaculada, ano ba lang mga programa ninyo, no, para nga matibong ang gender and development, no, ang pagpangapin sa aton nga mga kabataan o kun learners dira sa may SDO Capiz? So, ma'am, ngayong hapon. So, audible ayan man ang akong sounds. Mabatian ayan sa atong mga tagapalamati. Yes, no, si Sir Alvin, okay na, Sir Alvin, no? Mayong hapon, thank you gid sa imong tiyempo man diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. So, siguro, no, Ma'am Immaculada, Ma'am Alvin, ano bala ang mga programa ninyo tuhoy sa gender and development diri sa SDO Capiz? So, ma'am, ang aming mga programa diri sa aton sa SDO Capiz nahanungod sa GAD, ang aming sinimandong unabis ang programa nagapanguna sa handom sa Gender and Development or GAD program sa DepEd SDO Capiz, ang pagpaliguan sa gender equality kag inclusivity sa sulod sa opisina kag mga eskwelahan. Inating mga natin nga masiguro nga tanan nga mga learners, manunudlo kag personnel may patas nga oportunidad, wala sang bisan ang mga forma sang discrimination o kung paglapas ang ilang rights. Lakip sa mga prioridad ang pagpatuman sa atong gender responsive policies, programs, projects sa tanang level sa organisasyon, paghatag sa mga training kag capacity building activities agud mapataas ang kahibalo sang personnel party sa gender sensitivity, gender fair education kag women's right. Paglikaw kag pagsabat sa mga kaso sang sexual harassment, gender-based violence kag iman pa nga forma sang diskriminasyon. Pagpaligon pagid sang child protection kag safe learning environment para sa tanan nga kabataan. Kag pagsiguro nga ang mga programa sang DepEd nagatubag sa nagakalain-lain nga kinahanglanon sa mga kababaihan, kalalakihan kag iban pa nga sektor sang komunidad. Pagpasanyog sang kultura, sang respeto, pagkasarang kag pagkilala sa dignidad, sang kada-isa bisan ano pang ila gender o kung kahimtangan sa kabuhi. Sa simple nga pagambal ang handom sang GAD program ang mga paghimo sang isa ka organisasyon kag sistema sang edukasyon nga patas, luwas, inklusibo kag nagatamod sa katuhod nga dignidad sang tanan. Yes. So,
ang among ma'am nagakalain-lain ma'am nga activity na hanungod sa GAD sa mga tuig ini ang SDO Capiz nagapatuman sa nagakalain nga gender and development programs kag inisyatibo nga nagatuyo nga pagpaliguan sa gender equality, inclusivity kag protection sa katungod sa tanan nga mga learners kag personnel. Lakip sa among mga activities ma'am isang gender sensitivity training or aton GST para na sa mga teaching personnel kag non-teaching personnel agud mapalapad ang ila paghamot parte sa gender equality, diversity kag inclusivity. Nagakandak ng kamisang orientation sa Unsafe Spaces Act kag anti-sexual harassment policies agud mapaligoon ang kahibalo sa mga empleyado kag leaders sa ila mga katungod nga responsibilidad sa pagmintinar sa luwas sa palibot sa eskwelahan kag sa among mga opisina. Nagakandak ng kamisang National Women's Month celebration during March na nagalapyop sa mga lectures, forums, advocacy campaigns kag empowerment activities para sa mga kababaihan naton. Aside from that, nagakandak ng kamisang 18-day campaign to end violence against women o BAW naton na nagapadayon sa pagpasanyog sang kaalam kag pagbato sa tanan nga porma sang pag-abuso kag paghimulos. Aside pa sina ang among child protection and gender-based violence awareness programs na nagahatag sang impormasyon sa mga learners, ginikanan kag personnel parte sa pagpanalipod man sa mga kabataan kag paglikaw sa diskriminasyon kag pang-abuso. Nagakandak pagid kami sa mental health and wellness activities na nagatamod sa kaiwan sa emosyonal kag mental na kaimtangan sa mga empleyado kag learners bilang kabahin sang atong mga holistic kag pagtan-aw sa gender responsive development. Aside from this, nagakandak man kita sa capacity building on gender mainstreaming para sa schools kag focal persons agud maging mas epektibo nila nga ma-integrate ang GAD sa ila programa kag operasyon. So pamaagi sini nga mga programa padayon ang ginapalig-on sang SDO Capiz ang kultura sang respeto, pagkilala sa dignidad sang kada isa kag patas nga oportunidad para sa tanan. Wow. Nami pamatian no nga wala gina overlook no sa Schools Division of Capiz no dira sa probinsya ang gender and development no para nga ma-make sure nga safe no ang environment para sa mga learners naton, especially no nga ginakabig ang mga eskwelahan naton bilang mga second home no o kung puluy-an man sang aton nga mga learners. So importante gid nga they feel safe no sa mga buluthuan naton. But sometimes no ang may mga kauturan gyapon kita nga nagapamangkot nga bala importante gid no ang gender and development sa sektor sang edukasyon. Siguro si Ma'am Immaculada nga bala importante yung gender and development no sa sektor sang edukasyon. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin sa edukasyon at Si Bangod, ang eskwelahan, isa sa mga nagapanguna nga institusyon nga nagamol sa pamatasan, mga pagtuo kag mga prinsipyo sang kabataan. Paagi sa GAD, natudloan naton ang aton mga learners ang respeto, pagrespeto sa dignidad sang kada isa, kag pagrespeto sa nagkalain-lain nga gender kag identity. Importante man ang GAD, Bangod, nagasiguro ini sa tanan nga learners, babae man o lalaki, kag bisan ano pa nga ila kahimtangan sa kabuhi. May patas sa oportunidad nga makatuon, makapartisipar, kag maga-improve ang ila potential. Paagi sini,
mas nagahimo kita sang isa ka luwas, inklusibo kag gender responsive nga learning environment. Sa kapugusan, ang GAD hindi lamang programa para sa kababaihan, kundi isa ka pamaagi agod mapalabo ang kalidad sang edukasyon kag masiguro nga wala sing may mabilin o kon ma-discriminate sa aton sistema sang pagpanudlo kag pagtuon. Salamat. Yes, no one must be left behind, no? Amo na ang ginpahayag ni Ma'am Immaculada. We apologize for the rough start, no? May mga technical difficulties lang kita, but we're trying our best gid, no, nga mangin matalunsay ang ining interview. Siguro kay Sir Alvin naman, no? Paano naton Sir Alvin gina-make sure nga ang mga trainings, no, nga ginapatuman naton or hatag naton sa mga manunudlo appropriate, no, swak para sa aton nga pagtib-ong gid, no, sang gender and development dira sa SDO Capiz. Sabay ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, dahil ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungkol. So, di ba Siguro si Ma'am Immaculada, no? Ma'am Immaculada, ano ba lang ginaubra naton, no? Para or paano naton ginasiguro nga match, no, or appropriate ang mga trainings na ginahatag naton sa aton nga mga manunudlo o kon mga school personnel para sa aton nga kampanya, no, kon kausa sa gender and development. Tutupad sa usaping ekonomiya, karapatang pagtawat ng media, sa kabataan, kalikasan, kausahan ng buong sambayanan. Babay ako, may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babay ako na may karapatan. So siguro hindi kita mabatian, no, sa aton nga mga guest subong because of connection problem. Let's try, Ben, no? Sir Alvin, maayong hapon. Hello, Sir Alvin, maayong hapon. Ma'am Immaculada, maayong hapon. Ma'am, pasensya din lang kaya ang audio dito daw may technical difficulties din. Ga-echo ang kung nag-open kami abis ang mic naman nag-echo. So mamugigad sa inyong pamangkot, ginasigurado namon ang training kag development interventions may kaangtanan sa kinahanglanon sa amon empleyado paagi sa systematic namon mga training assessment or TNA. Pinaagi sining natukoy namon kung ano ang mga competency gaps, mga prioridad namon sa opisina kag mga kinahanglanon sa tagsa ka personal nga training. So ginamit na uman na naton nga mga training programs kung naka-align yung mandato sa amon nga strategic goals kag based man sa amon nga GPD or ang amon GAD plan and budget nagaka-angay man para sa programa o sa mga trainings sa aton nga mga personnel. So first and foremost, ma'am, repeat ko lang, ang mga trainings na binakandak namon, gina-develop namon ini through sa systematic trainings needs assessment or TNA namon nga tawagon. So ano lang yun na. Sir Alvin, may we know, no, kung kamusta ang participation sa aton nga mga manunudlo sa mga trainings naton, do ano sila ka-participative, no? Kamusta ang ila attendance, no? Kamusta ang ila nga enthusiasm nga builog, no, sa sini nga mga classes sang trainings or seminars?
So actually ma'am, ang aton mga teachers, ang aton mga personnel is very responsive pag-abot sa aton mga trainees. Ina-take in nila positively in spite sang kadabuon sang ila mga workloads. Gina-take man nila ini positively kay nagakahatag man ni sa ila sang additional information as well as makahatag ini ma'am sang maayong resulta not only sa ila as a personnel but on the learners. Kaya na-impart man nila ma'am ang ilang mga knowledge sa aton mga learners. Yes. Siguro kay Ma'am Immaculada, ma'am, no, ano naman ya ang aton nga mga nai-encounter nga mga pagpanghangkat, no, sa aton nga kampanya, no, sa gender equality, sa aton nga mga bulutuan, no, dira sa probinsya sang Capiz. Mayara gyapon sang pila ka mga pagpanghangkat sa pagpalapnag sang gender equality sa mga eskwelahan. Isa sa mga panguna nga amo na nagapabilin sa mga tradisyonal nga pagtuo kag stereotype party sa papel sang kababaihan kag kalalakihan sa komunidad. Sa pila ka kahimtangan may mga misconceptions kag kakulangan sa paghangop sang konsepto sang gender and development nga nagadala sang pag-alinlangan o kung hindi pagbaton sa pila ka mga programa. Isa man ka pagpanghangkat ang pagpasiguro nga ang tanan nga eskwelahan may pareho nga level sang kapasidad kag resources para sa pagpatuman sang gender responsive programs. Kinahanglan ang padayon nga training kag technical assistance para sa mga school heads, manunudlo kag God focal person sa kada eskwelahan. Ma'am Immaculada, paano bala dapat ginahandle, no, sa aton nga mga focal persons or di gani mga designates dira sa mga bulutuan ang mga cases ang discrimination, no, or stereotyping, no, sa bulutuan, Ma'am Immaculada? So ma'am, ako na lang guro ang nasagot si Nain Bihapon, Ma'am Immaculada Amores. Sa DepEd Capiz ma'am, ginahandle naman ang issue pareho sa gender stereotypes kag discrimination sa classroom paagi sa kombinasyon sa preventive corrective educational mga pamagi. Una, ginapaligo natin ang kapasidad sa mga manunudlo paagi sa training kag orientation sa gender sensitivity, inclusive education kag child protection. So ginatudloan sila kung paano makilala kag masulbar ang mga sitwasyon na may discrimination o kung bias based sa gender. Ikaduha, ginapadasig ang paggamit sa gender fair kag inclusive nga mga pamaagi sa pagtudlo, pagtratar sa mga learners kag pagpili sa mga classroom activities. So ginapangunahan nga malikawan ang mga pahayag o kung binuhatan nga makapaligoon sa gender stereotypes kag sa baylo inapasanyog ang respeto kag patas nga pagtratar sa tanan. Kung may matabo nga kaso sa discrimination, bullying o kung harassment, ginatublag naton ini sumo sa DepEd Child Protection Policy kag iban pa nga mga kaantanan nga polisiya. So ginatagan sa nagakaigo nga intervention, counseling kag suporta ang mga apektado nga learners kag ginapasiguro nga may patas kag confidential na proseso sa pag-imbestigar kag pag-resolba sang kaso. Dugang pa, nagapatigayon kita sa mga awareness campaigns, classroom discussions, kag advocacy, activities nga nagatudlo sa pagrespeto or pagkalain-lain, gender equality, kag dignidad sang kada isa. Ang ating handong sini ang paghimo sa isa kaluwas, inklusibo, kag minibugnaon nga learning environment, diin ang tanan ng learners makatuon kag makaabot gyud sa ila potensyal na wala sang kahadlok, sang discrimination o kung pada nga mga problema man. Sir Alvin, sa inyong monitoring, no, or obserbasyon sa mga bulutuan sa probinsya sang Capiz, present sa gihapon ang diskriminasyon. May mga nababalhag kamo
kamo sa gihapon nga mga kaso sa nga diskriminasyon sa mga bulutuan naton? So far, ma'am, though wala man kami, ma'am, sang nanot na mga kaso na hanungod silang mga discrimination, pero as much as possible, continuous ka po, ma'am, ang aton monitoring sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan o mga schools para ma-ensure ginaton, ma'am, na malikawan din yung mga kaso niya. Amon ganun nga provide kami sa mga trainings kayo para ma-improve gid ang gender-based violence kag discriminations or stereotypes sa mga respective naman mga eskwelahan. Silingani nila, no, hindi lang trabaho sa aton nga mga manunudlo, no, ang gender and development, no, but rather dapat isa kita ka komunidad, no, even ang aton nga mga ginikanan dapat naga-cooperate sa sini nga kausa, no. So siguro si Ma'am Immaculada, ma'am, kamusta, no, ano nga aton nga ginaubra para nga mahaylo o kon ma-encourage ang aton nga mga ginikanan ng communities, no, nga magbuylog, no, sa pagsiguro sang gender equality sa mga bulutuan, sa mga kabataan dira sa probinsya sang Capiz. Importante gid ang papel sa mga ginikanan kag komunidad sa resulta sang aton gender and development programs. Gani ginahingyo kag ginahaylo naton sila nga mangin aktibo nga kabahin sang aton mga inisyatibo paagi sa nagkalain-lain nga pamaagi. Nagapatigayon kita sa mga orientations, seminars, and information campaigns para sa mapalapad ang ila kahibalo party sa gender equality, child protection, anti-bullying, kag paglikaw sa gender-based violence. Pagi sini, mas nahangpan nila ang importansya sang GAD, kag ang ila papel sa paghulma sang ila kaluwas kag inklusibong palibot para sa aton mga kabataan. Sa mga ginikanan, ma'am, no, kamusta ang ilang reaksyon, Ma'am Immaculada, Sir Alvin, sang mga ginikanan naton? Gaano naman sila ya ka-participative? Kaina na mention naton, no, yung mga teachers naton very no, enthusiastic nga mabalaan ang mga naglain-lain nga mga policies, laws, no, regarding sa gender equality. What about sa aton naman ya nga mga ginikanan, no? Kamusta ang ilang reaksyon kung naga-reach out kita sa ila para nga mapalapnag naton ining kampanya naton sa gender and development? Dugang pag ginagamit nato ang community assemblies, ang parents-teacher associations, kag ang paagi sa bulig sa atong mga barangay officials, kag iban pa nga stakeholders, agud mas mapalapad ang suporta sa programa sang eskwelahan. Very supportive ang aton mga parents. Kay balaan nila para ini sa kaayuan sang ila kabataan. Ginahandom gid naton tanan nga they are safe in their school. Pag abot sa eskwelahan, safe gid ang aton kabataan. Kagapasalamat gid kami sa ilang very supportive sila pag abot sa mga programa nga nanungod sa gender and development. Yes, amo nang manami pamatian, no? Very supportive ang aton nga mga ginikanan. After all, no, dapat ano gid man ni siya shared responsibility. Anyway, kay Sir Alvin, may mga may mga members of the LGBTQIA+ community. Sa aton nga mga bulutuan, no, paano naton gina-make sure nga inclusive, no, ang aton nga bulutuan sa mga learners naton? So sa DepEd Capiz, man, ginisiguro naton nga ang inclusivity para sa LGBTQ naton nga ng mga learners paagi sa pagpatugman sa mga polisiya kag programa nga
sa nagahatag sa respeto sa ilang gender kag nagapaligon sa ila kaluwasan na higugmaon kag wala sang diskriminasyon nga learning environment. So ginapasiguro naton nga ang tanan nga learners ginatratar nga may respeto kag dignidad. Bisan ano pang ila sexual orientation, gender identity o gender expression. Ginapatuman sang DepEd Child Protection Policy kag ibang pa nga pulisiya nga nagadumili isang bullying harassment kag isang ano pa nga forma sang diskriminasyon sa sulod sang eskwelahan. Nagahatag man kita sang orientation, seminars kag advocacy activities para sa mga namudlo para sa paghandle man sang aton nga LGBTQ. Bugang pa ginapadasig ang mga school ginainaan naton ang mga school boards kag manunudlo nga sang classroom kag environment diyon nga kadalungan mabantayan na luwas sila sa pagpaminsar kag pagpakalain sa ila. Kung may mga kaso sang bullying o kung diskriminasyon batok sa LGBTQ nga learners, ginatubag inidayon sa nagakaigo nga pulisiya sa kag mekanismo sang DepEd. Ang aton handon ang mga pagsiguro sang tanan nga learners lakip na gid ang mga aton nga LGBTQ+ na kabataan nga may patas nga oportunidad na makatuon makapartisipar kag mag-abot na nila ang ila potensyal sa isa ka palibot ng gitamod sa ila sa may dignidad kag may anuman sa ilang kaugalingon, pagrespeto sa ilang kaugalingon. Yes. And very timely again no kaya subong nga bulan sang Hunyo ginasaulog nato no ang Pride Month no. So hello sa aton nga mga kauturan no nga members of the rainbow community. Again no, we are proud of you. We are proud of you no. Proud na proud kami sa inyo. And ginarespeto namon kamo. Ang importante dira no, gina-assure kita sang SDO copies nga safe kita sa pagpahayag sang aton nga identity kung sino kita no. So wala kita gina-constraint sang aton nga SDO no nga dapat amo lang gid kita sini, but rather ginarespeto nila kung ano kita kag ano ang aton nga mga kapasidad no or capability. Anyway, Sir Alvin, ano pa bala ang mga balantayan nga mga programa sa SDO copies na tuhoy sa aton nga gender and development base may ara na kamo sang mga gina-formulate nga mga new programs, new policies para mas matibong pagid naton ang gender equality no sa aton nga mga bulutuan. So, sa mga sunod na tuig, ma'am, in the years to come, for this year, ang among prioridad para sa gender and development sa DepEd SDO copies, among padayon nga pagpaligon sa gender mainstreaming sa tanan nga programa, proyekto, kag serbisyo sa opisina kag mga eskwelahan. Isa sa aton nga mga prioridad amo ang pagpaathag panid sa mga kaalam kag paghimo sa mga personnel, manunudlo ug mga learners parte sa gender equality, inclusivity kag gender responsiveness paagi sa padayon nga mga trainings, seminars kag mga advocacy activities. So ginaplano man naton nga paligunon pagid ang mekanismo para sa mga learners kag personal batok sa bullying, discrimination, sexual harassment kag gender-based violence. Lakip diri ang pagpaayo sa reporting system or ang monitoring system namon, then referral mechanism kag support services para sa mga biktima man. Dugang pa prioridad man naton nga sa pagpalapad sa pagpag-angot sa mga ginikanan, komunidad, local government units kag iban pa nga stakeholders agud maging mas epektibo kag malawig ang epekto sa aton GAD programs. So padayon man naton suportahan ang mga programa na nagapromote sa mental health wellness, women empowerment kag child protection bilang kabahin sa aton paglantaw sa aton na holistic o kaayuhan sa mga learners kag personnel. So sa kabubusan ang amon gyapon handong is amo gyapon nga luwas kag safe nga environment kag gender responsive nga sistema sa edukasyon diin kada isa may patas nga oportunidad nga magatuon, magatrabaho kag mag-aabot ang ilang handom kag may respeto sila sa dignidad sang tagsa-tagsa. Wow.
Again, no, nagabalik gid kita sa gihapon sa aton nga mayor nga tinutuyo, no, ang hatag sang safe environment sa aton nga mga kabataan, gender responsive ang aton nga mga policies or programs, no. So kabay pa mas mangin epektibo pagid, no, ang GAD programs dira sa SDO copies sa palaabuto, no. Kati may mga ginapatpat si Sir Alvin nga mga balantayan nga mga policies, activities, programs, no, sang SDO copy. Siguro last na lang si Ma'am Immaculada, ma'am, no, basi may mensahe ikaw, no, sa aton nga mga tagpalamati para mas ma-advocate pagid naton ang gender equality sa aton nga edukasyon. Babay ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, dahil ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan. Anyway, siguro si Sir Alvin na lang, no? Sir Alvin, anong imo na mamensahe sa aton mga tagpalamati, no? Para mas ma-advocate pagid naton, mas ma-campaign pagid naton sa maayo ang gender and development or gender equality sa edukasyon. Babay ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Pasensya ka ba amon internet diri. Yes, ma'am. Yes, ma'am, no? Message, no? Para sa aton nga mga tagpalamati. Okay, para sa tanan nga tagpamalati, ang gender equality hindi lamang isa ka katungdanan kundi isa ka pundasyon sa mga makatarunga kag progreso nga komunidad bilang mga edukador or educator, ginikanan kag membro sang katilingban, may responsibilidad kita tanan nga siguruhon nga ang kada isa, babayi, lalaki kag mga miyembro sang LGBTQIA at community may parehong oportunidad nga magtuon, pangabudlay kag maglambo ang ila bug-os nga potensyal. Madamo gid nga salamat. Liwat, ma'am. Yes, with that, ma'am, no? Ma'am Immaculada, Sir Alvin, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod diri man sa amon nga programa Babayi Ka, no? Kabay pa nga ma-achieve naton ang aton nga mga goals, no? Ng aton nga mga handom para sa isa ka inclusive kag safe nga environment sa aton nga mga learners. Ma'am, sir, madamo gid nga salamat, maayong hapon sa inyo. Madamo man, ma'am, nga salamat kag sa tanan nga tagpamalati. Babay ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, dahil ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan. Nabatian naton mga kaabyanan, Sunday Ma'am Immaculada Amores, no? And Sir Alvin Braulio, no? Nurse and GAD focal person sa Schools Division of Capiz, no? Department of Education. Again, nagabalik gid kita sa aton nga goal nga maka-create sang safe, no, nga environment, inclusive environment para sa mga learners. Magdesisyon pa. Dako nga bagay kung may ara gid kita sang GAD sa sektor sang edukasyon. Sa ekonomiya. Kaya malikawan naton mga kaabyanan ang gender-based violence. Hindi matitinag kailan pa man. Babay ako na may karapatan, may boses, may
diskriminasyon, Pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong and syempre, no, ano kita? sinuwan ako. Makatublag kita, no, sa mga learners naton. Kumbaga, hindi sila makakonsentrate sa ilang nga pagtuon kay hindi sila feel safe. That is why amo na ang dako nga papel sang God, no, sa kada buluthuan. So importante gid, no, especially most of the time ara sa eskwelahan ng mga estudyante. Subong nga nagbukas na, no, ang school year 2026-2027. Ang mga kabataan ara dira sa buluthuan, nag-spend sila sang oras dira sa buluthuan, kaupod ang ila nga mga manunudlo kag mga classmates. So importante nga naintindihan sang kada estudyante, mga manunudlo, no, ang gender and development, ano ba lang ila mga kinamatarong, ano ba lang ang dapat ubrahon, no, sa tion nga may ara sang kaso sang diskriminasyon, no, or gender-based violence. Actually, naga-boil down ginatanan sa edukasyon. Importante nga mataas ang level of awareness sang hindi lang mga manunudlo, but rather also ang aton man nga mga estudyante, no? And gin-include man gani, no, sang SDO copies ang aton nga mga ginikanan. Members of the community. Kaya again, shared responsibility. So sa aton nga SDO copies, madamo gid nga salamat sa inyo, no, sa inyong nga oras diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa programa Babayi Ka na napaalinto naton. Ano bala ang mga ginaubra sang God? Sinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga Especially ang aton nga mga God vocals. sanay, dahil ang kalusugan taglay. So thank you gid, no, sa inyong nga tiyempo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lian, babaya ko. Mayong hapon sa mga kapisnon dira. Mayong hapon sa Schools Division of Capiz. May kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong nga pag-upod man diri sa programa Babayi Ka. Bantayan naman next week, no, ang mangin edisyon sang programa. Ipadayon naton nga i-advocate babaya ko, kayang pamunuan, ang gender equality, advocate ang safe space. lahat sa kababaihang ipatutupad sa usaping sa ekonomiya, sa lahat ng pagtaot ng And again, no, Happy Pride Month sa mga kauturan naton, mga brothers and sisters naton nga miyembro, no, sang Rainbow Community. Nangin mas makulay ang aton nga community or ang aton nga kalibutan, no, bangod sa inyo. buong mundo'y pagsigawan. Madamo man niya salamat mga kaabyanan sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo, no, sa 585 AM. Thank you man sa aton mga katuwang technical diri sa studio, si Engineer Roy Louie Kaipang kag sa transmitter, Ito susukuan, kung may kapal sa'yo. Sir Vermore Aventura. Pila naman ang malaki. Mga kaabyanan, sa ngalan ni Marian Grace Serenieta, nangin kaupo ninyo Hope Torichante, kagini ang Babayi Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng